Patuloy ang pangangalap ng Manila Economic and Cultural Office o MECON ng reports sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Taiwan kasunod ng magnitude 7.4 na lindol doon. Kaugnay niyan, makakausap natin si MECO Chairman Silvestre Bello III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Kerry, magandang tanghali naman. 7.5, Kerry, 7.4. 7.5 na po pala. Opo. Ay, Opo, nandyan opo. po. Nandyan po ba kayo, sir? With 8 aftershock. 8 aftershocks na so far. So nandyan po kayo sa Taiwan ngayon, Chairman? Ay, hindi po. Thanks to this station, nipin na kasi ako niya ang ambassador ng Taiwan Opo. para umuwi dito para pag-usapan namin yung inaugurasyon ng bagong presidente nila at saka yung donasyon nila. Meron kasi silang donasyon na 1,000 metric ton na bigas. Pinauwi ako para pag-usapan namin. Kaya blessing yung invitation ng ambassador Xiao. Okay, so far, I'm sure naman you're well updated of the situation sa Taiwan at yung din pong mga kababayan natin, ano? Sir, gaano po ba karami ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa Taiwan? Ilan po dito yung nasa eastern part, kung saan nga po yung sentro ng pagyanig? Yung epicenter ng lindol, Cheryl, sa Hualien, northeast part of Taiwan. Opo. There are only about 2,000 plus Filipino workers doon, the overseas Filipino workers. Pero in total, we have about 155 documented OFWs. Opo. Now, this hindi included dito yung undocumented at saka yung mga Pilipina o Pilipino na nakapag-asawa ng Taiwanese. So, all in all, you can estimate mga umaabot tayo ng mga 200,000. So, kamusta naman po? Ano po ang report po sa inyo ng opisina natin sa MECO sa kalagayan po ng ating mga kababayan, lalo na po yung nandoon sa sentro ng pagyanig? Yeah, thanks God, Cheryl, the report of my deputy president representative at saka yung ating mga labat doon sa Taichung and Kaohsiung. So far, walang OFW, walang Pilipino na naging casualty nitong 7.5 of magnitude of earthquake sa Taiwan. Thanks God talaga. Yung pong 2,000 na kababayan po natin nandito sa Hualien City, tama po ba? Opo. Ay Opo. may mga nakausap na po ba 2,000 tayo po. doon? Opo, per report of our director in charge of the area, wala pong nakaka-casualty o adversely affected na kababayan natin doon. And para po, just in case po na merong gusto pong mag-report, ay alam naman po, I'm sure na mga kababayan natin, ano, kung saan po sila pwedeng lumapit? Opo, meron tayong center or a contingency plan. Meron tayo po. In fact, nagbiro na ako kanina sa mga office mates namin sa MECO. There are about 100 of them. Sabi ko, i-ready nyo niya yung go bag nyo. I-ready nyo. Sabi na, sir, kanina pala kami hawak ang go bag namin. Ay, yun din po ang sinisiguro nyo, no? It's ideal na meron talagang mga naka-ready pong ganitong gamit in case lang po. Kasi sabi nyo, so far, 8 aftershocks. Ito po bang 8 aftershocks na ito ay malalakas din? Malakas. 5 magnitude. Oho. Paano po ang sitwasyon sa Taiwan pag ganito po? Ano po ang instruction ng pamahalaan sa mga residente? Unang-una ay in-avoid nila the use of the elevator. Pangalawa, they stop the use of these mga train. Yung electric train nila. So lahat ay gumagamit ng bus and all are advised to stay out of the building. Yun, kasi because of the aftershock. Yun ang instruction ng Taiwanese government. And yun din ang inasap natin sa na doon. At kinakausap natin yung Philippine community at labi natin na in-operationalize nila yung ating contingent plan. Ano po ang kwento ng mga mga kapatid natin sa MECO office
Naramdaman daw ho ba nila yung lakas ng paglindol? Lakas po. Lakas na. Yung aking deputy, nanginginig nung nagre-report sa akin eh. Kami ng alas 5 ng umaga. Ang lakas daw. First time daw na nakaramdam ng ganung kalakas na lindol sa buong buhay niya. Ano po ang instruction nyo doon sa ating mga kapatid? Ano rin po ang inyong paalala sa ating mga kababayan doon? Well, una-una, nag-iwan lang kami ng skeleton force dahil kahit papano, meron pa rin mga OFW na pumupunta sa opisina, kaya somebody to attend to them. But most of them ay nandun lang sa labas ng building para sa ganoon. In case of aftershock, mapalayo sila sa danger. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. MECO Chairman Silvestre Bello III. Magandang tanghali po.